Sa pag-aaral ng mga iba't ibang lengguwahe, maraming mga paraan kung paano ito aralin. Katulad na nga lang sa pag-aaral ng mga grammar, pag-aaral ng mga basic greetings, at pakikinig sa mga native speakers kung paano sila magsalita. Pero ano nga ba yung mga ginagamit ko? Pag-usapan natin. Kadalasan, ang ginagamit ko sa pag-aaral ng Spanish at ng Japanese ay ang comprehensible input. Pero ano nga ba yung comprehensible input na yan? Ang comprehensible input isa siyang paraan ng pag-aaral ng isang lengguwahe sa pamamagitan ng pakikinig lamang o ang pag-immerse ng sarili sa isang kultura o sa isang lengguwahe. Katulad na lamang kapag nag-aaral ka ng Spanish, papalitan mo yung environment mo, yung nakapaligid sa'yo, na puro Spanish lang. Yung cellphone mo, papalitan mo ng Spanish, yung laptop mo, papalitan mo ng Spanish, mag-iisip ka ng Spanish, magsusulat ka ng Spanish, so on and so forth. Ito yung kadalasan kong ginagamit kasi mas madali ako makapick up ng words, mas madali rin ako makapick up ng expressions, at saka pwede ko rin magamit siya on the go. Kung ano yung mga narinig ko, pwede ko rin gamitin agad. Pero ano nga ba yung pros and cons ng comprehensible input? Sa comprehensible input, medyo matatagalan ka nga lang makaform ng mga bagong words o makaform ng sarili mong idea o ng sarili mong thoughts, no? So, yung isa sa mga cons ng comprehensible input. Pero ang pros naman niya, on the other side, ay ang matututunan mo kung paano mag-pronounce, kung paano mo bigkasin yung mga salita na parang native. So, kumbaga namimimik mo o nagagaya mo kung paano sila magsalita, kung paano nila bigyan ng emphasis, o kung paano nila sabihin yung mga expressions o yung mga slangs na ginagamit nila sa kanilang mga pang-araw-araw na pangungusap. At dahil doon, sinasamahan ko siya ng note-taking o pagsusulat sa notebook ng mga bagong salita na naririnig ko para madali ko silang maalala at ma-retain rin sa isip ko syempre. At kapag nag-comprehensible input ka, hindi ka magkakaroon ng results agad-agad. So kumbaga, kapakapa mo muna yung mga language, kakapain mo muna, titignan mo muna kung komportable ka ba sa pananalita nila, ganyan. Pero ang progress mo magbi-build up siya. So hindi siya yung hindi man siya agad-agaran, pero nabi-build up yung progress mo. Kasi kapag nagsimula ka ng first month na puro comprehensible input lang, meron ka ng idea o meron ka ng solid foundation kung paano gumagana yung isang pronunciation o kung paano nagpo-pronounce ng mga words ang isang lengguwahe. Pero syempre, depende pa rin to sa learning style ng isang tao kung paano sila matuto ng isang lengguwahe. At ayun ang aking kadalasang ginagamit sa pag-aaral ng Spanish at Japanese. At kung meron kayo natutunan, huwag niyo kalimutan mag-follow at i-like ng video na to para sa mas marami pang Spanish lessons. Ciao, ciao!